Hello guys, meron naman akong katanungan na sasagutin. Ang katanungan na sasagutin ko ay ayon sa katanungan ni bali tatlong katanungan na sasagutin ko ngayon dito guys sa video na to. So, unang katanungan, babanggitin ko muna guys yung mga pangalan, tatlong pangalan na mayroong tanong na sasagutin ko sa video na to. So, unang katanungan ay katanungan ni Ma'am Mitch Can. Pangalawang katanungan ay katanungan ni Ma'am Mayan Labo. Pangatlo ay katanungan ni Ma'am Mirasol Abigail. So, paalala lang pala guys, kung meron kayong mga katanungan, kailangan huwag nyo kalimutan na mag-subscribe at saka i-click yung bell notification para kung meron akong bagong upload or kapag meron na akong nagawang sagot sa mga tanong nyo, ma-notify kayo. So, malalaman nyo kung sa video na yan ay yung sagot ko sa tanong nyo kasi binabanggit ko yung pangalan nyo at saka binabasa ko rin yung tanong nyo. So, kung sa isang video gaya nito, tatlo pala yung sasagutin ko dito na katanungan, pwede nyo naman siya na i-fast forward lang yung video, yung ibang minutes hanggang sa makarating kayo dun sa tanong nyo na sasagutin ko, ganun. Kung ayaw nyo panoorin yung buong video kasi ililimit ko bawat video, kailangan hanggang 8 minutes lang. So, kung maaari, sa isang video gagawa ako ng 3 or 4 na sagot sa mga may tanong. Okay, so dito muna tayo sa unang katanungan. Katanungan ni Ma'am Mitch Can. Sabi niya, may visa na po ako. Sabi po ng agent ko, ma-expired na daw po. Gusto ko na po mag-back out kasi high blood po ako. Nag-waiver lang po ako sa agency. Kaso ngayon po, di po bumababa dugo ko. Kaya gusto ko na po mag-back out. Okay ma'am, kung wala pa namang nakuhang OEC, tapos yung visa lang na kapag Middle East, 'di ba, merong mga visa daw na tinatatak sa sa passport. So kung wala pa naman kayong ma'am, OEC, yung OEC talaga. So, pwede pa po yan, or kahit meron nga, pwede pa naman. Basta sabihin nyo lang pwede pa kayo mag-back out. Basta sabihin nyo lang sa agency nyo na magba-back out kayo, ganun. Tapos kung meron silang pababayaran, dapat yung bayaran nyo lang ay yung nagastos nila na merong resibo o legit talaga. Okay ma'am, sana nasagutin yung katanungan mo. Pero kung meron ka bang ibang katanungan, just comment below lang. See you, have a good day. So dito guys, sa pangalawang katanungan naman tayo. Katanungan ni Mayan Labo. Sabi niya dito, paano po pag direct hire? At may visa na po ako at nag-back out po ako. Magkano po babayaran ko? Ang sinisingil kasi sa akin 26k direct hire. Okay ma'am Mayan Labo, pag sinabi mong direct hire, ikaw ba yung nakahanap sa tingin ko ikaw nakahanap ng employer, no? Tapos, ano klase visa? Ikaw ba nag-process ng visa mo? Dumaan ka ba ng OWA, PIDOS at saka TESDA sa Pilipinas? Ganon. Guys, dapat kompleto. Pero anyway, Mami Ann, yung tanong nyo minsan na, guys, sa susunod kung mayroon kayong mga tanong, dapat kompleto yung tanong nyo guys, hindi yung sinasalaysay nyo lang yung pangyayari. So, dapat mayroon tanong talaga guys. So, ang sabi mo dito, nag-back out ka, magkano babayaran mo? Hindi kita masasagot kasi hindi kita masasagot, Ma'am Mian Labo, exactly kung magkano yung babayaran mo kasi hindi ka naman sa agency na nire-recommend ko nag-apply. So, kung sa agency ko na tawag nila nire-recommenda, malalaman ko kung magkano mabibigyan kita. Pero anyway, ang may advice ko sa iyo ay pwede kang pumunta sa DMW at saka doon ka magtanong at saka siguraduhin mo kung meron na ba talagang OEC at saka kung direct hire ka, kasi mostly pag sinasabing direct hire, hindi na sila dumadaan sa wala silang agency sa Pilipinas at saka yung visa nila ay tourist visa lang. So kapag ganon, kung tourist visa lang, no, tapos ang usapan ay employer at saka ikaw lang, walang ibang agency or government na involved, o hindi involved yung government natin sa Pilipinas, madali mo to takbuhan. Pero kung merong agency sa Pilipinas tapos nag-uwa, PIDOS ka, TESDA, ganon, medyo magkakaproblema ka. Pero anyway ma'am, ang advice ko sa'yo, pumunta po kayo sa DMW. Mas maganda na doon kayo pumunta, idulog nyo at saka itanong nyo kung ano yung magandang gawin. Okay ma'am, sana nasagot yung katanungan mo. Pero kung meron ka pang ibang katanungan, just comment lang dito sa baba. Okay, see you, have a good day, bye bye. Dito naman tayo sa pangatlong katanungan.
Katanungan ni Ma'am Merasol Abigibel. Sabi niya, hello po ma'am, ask ko lang po kung pag first timer ka, need po ba ng diploma pag direct hire? Yes po. Kung pupunta kayo ng Singapore, pinaka number 1 na requirements ay diploma, high school diploma, passport. Importante po yan. So, hindi pwede na walang diploma. Saglit lang, inom muna ako. Kailangan maghanap kayo ng paraan paano kayo makakuha ng diploma, high school diploma, at saka kung gusto nyo talaga mag-abroad. So, marami kasi nagpapa-advise sa akin or nagtatanong na, ma'am, guys, wag nyo na ako tawagin ng mama. So, sabihin na, basta marami nagtatanong sa akin na, paano naman kami, wala kaming high school diploma. So, guys, alam ko maraming nakapag-abroad, maraming nakaalis ng ibang bansa na grade 6 lang. So, diskarte nila kung paano sila nakakuha ng high school diploma. Siguraduhin mo lang naman kasi kung anong year yung nakasulat dun sa diploma, at saka dapat yung pangalan mo sa diploma at saka pangalan mo sa passport ay dapat the same. So, yan lang naman yung tandaan mo. Kasi pag sa Singapore, guys, hindi naman talaga ganun ka-strict na, hindi naman tinatanong na kailan ka nag-graduate. Basta meron ka lang maipasa. Kailangan maipasa mo yung ano. Tapos, panindigan mo na rin na, natural, graduate ka talaga ng high school, ganun. Pero, nasa inyo yan, diskarte nyo yan kung paano nyo gawin. Okay, sana nasagot ko yung katanungan nyo, guys. Pero kung meron pa kayong ibang katanungan, just comment below lang. And, have a good day. Bye-bye. See you.